Sa mga nagbabalak po dyan guys, bumili po ng bagong mid-range po na smartphone. Sa tingin ko, mas okay po na hintayin nyo yung limang smartphone na to bago po tayo bumili ngayon. Unang-una po dyan guys, official na nga po palang nating Phone 4a series. At para sa akin, ito po ang meron pinakamagandang nating phone na nilabas nila ngayon pagdating nga po sa may design. Literal na mas maganda to guys sa may nating phone 3 nila na tinatawag po din ng flagship na smartphone. Ang ganda po ng mga available na mga kulay sa kanya, lalong-lalo pa itong color pink. Nagbago nga lang po guys yung style niya sa may likod, hindi na po siya katulad ng last year model. Napalitan na po siya ng parang bar style po ng ilaw dito sa may gilid po ng camera. Na which is okay lang naman siya guys dito. Mas malinis po tingnan yung design niya ngayon. Ang main upgrade po guys, ang base version po ng nating phone 4a. Isunang-una nga po sa napakagandang design niya. Sumunod po dyan yung camera. Then mas mataas na rin po yung kanyang battery na meron pong 5,400 mAh siya battery. Saka po 50 watts po na charger. Still, Snapdragon 7S Gen 4 pa rin po siya. Same po ng last year model. Siyempre kung gamer ka, hindi po para sa inyo yung smartphone na yan. Pero guys, as a primary po na smartphone, na meron po napakagandang design at napakagandang software, I think pasado pa rin sa akin yung smartphone na yan. Kahit bagsak po yung performance niya para po sa higit 20k po na SRP. Siyempre guys, nandyan din po yung Pro version. Unlike nga po sa may base version na meron po napakagandang design. Dito po sa may Pro version, still maganda pa rin naman guys yung kanyang design. Pero plain na lang po itong bottom part niya. Then nandito po sa may camera, yung pinaka-design niya. Grabe guys, napakaganda pa rin ito. Compare po sa may last year model na nating phone 3a Pro. Akala ko guys, hindi na po kayang gumawa ni nating phone ng sophisticated po na design na isang smartphone. And yet guys, napakaganda niya. Unlike po sa may nating phone 3a Pro, saka po sa may nating phone 3 na medyo hindi po ako nagagandahan sa may design niya. Di hamak po na mas maganda yung nating phone 3a lang. Then dito nga po sa may nating phone 4a, napakaganda po ng kanilang overall na design para sa akin. Sa ngayon guys, hindi pa tayo sure kung magiging magkano po yung SRP niya. Pero sana same price pa rin ito ng last year model. At sana hindi po tumaas yung presyo niya. Dito naman tayo guys sa bagong lalabas nga rin po na Nubia Neo 5 series. Actually guys, hindi ko po alam kung magiging excited ba ako sa may smartphone na to. Dahil masyado nga po mahigpit ang labanan ng mga gaming phone dito po sa mga less than 15k na mga presyo. Dahil sa napakaraming mga gaming features po ng smartphone na to, ito talaga yung pinakamahalaga pa, yung kulang po sa may gaming po ni Nubia na to. Dahil meron nga lang po siyang Dimensity 7400 nga po na processor. Yes guys, upgraded po yan compare sa may last year model. Ang kaso guys, di hamak po na mas palakas pa rin sila Poco X7 Pro at Infinix GT30 Pro na nasa less than 15,000 din po yung presyo. Pero literal na mas malakas po yung processor nila compare nga po kay Nubia. Tapos guys, mas luma pa sila Infinix na sa kasi Poco. Pero syempre guys, hintayin pa rin po natin yung magiging official po ng mga SRP nila. Malay mo, mura lang pala yan. Eto guys, dito po ako excited sa bagong lalabas po ng Infinix na smartphone sa may Infinix Note 60 series. Especially po ang Infinix Note 60 series dahil sa bagong design nga po niya. At syempre guys, hindi talaga maiiwasan ng Infinix na gumaya po ng ibang features na galing po sa ibang smartphone brands. Upgraded po yung kanyang camera, tapos finally napakalaki na po ng battery ng smartphone na yan. Dahil meron na nga po siyang 7,000 mAh siya battery with 100 watts na wired charger at 50 watts po na wireless charging. Grabe itong bagong design nga po ng Infinix Note 60 Ultra. Napaka-futuristic po niya para sa akin, yung camera module niya. At mukhang napakaganda pa ng color red guys. Ang magiging processor po guys ng Infinix Note 60 Ultra is yung processor po ng last year model na Poco X7 Pro. Expected na po yan guys. Dahil ganyan po yung ginagawa ni Infinix. Kung ano po yung pinaglumaan ni Poco, yun po yung ginagamit nila sa mga bagong release po nila. Then itong Infinix Note 60 Pro naman guys. Ito po ang pinakaunang mid-range na smartphone ni Infinix na meron pong Snapdragon na processor ngayon. Then naka Snapdragon 7S Gen 4 siya. Same po siya nung nasa nating phone 4a ngayon. Basically, ito pong Infinix Note 60 Pro is halos ito lang din po yung design ng Infinix Note Edge. Nagkaiba nga lang po sa may processor niya, tapos sa may matrix display nga po niya sa may tabi ng camera. Well guys, medyo kinakabahan po ako sa may Infinix Note 60 series na yan. Isipin nyo guys, kung yung Infinix Note Edge po nila is meron pong 15,000 na SRP, how much more po yung Infinix Note 60 Pro at Infinix Note 60 Ultra. Guys, sana naman hindi po siya umabot ng 30,000. Ang feeling ko po, ang magiging presyo po ng Infinix Note 60 Pro is baka maging kulang 20k po yung kanyang SRP.
Tapos yung SRP po ng Infinix Note 60 Ultra is baka lumagpas po ng 20K. Pero guys, syempre hindi pa naman official yan. Hula ko pa lang po yan. Nagbe-base lang po ako guys sa may bagong labas din po ng Infinix na 15,000 po agad yung SRP nitong si Infinix Note Edge nga guys. Next smartphone po natin is itong Tecno Camon 50 series. Same po guys si Infinix. Meron din po siyang ultra version ng Tecno ngayon. Inalis po nila yung premier po na pangalan. Siyempre guys, camera pa rin po ang pinaka-focus sa smartphone na to. Dahil meron nga po siyang malaking improvement sa may flash snap niya ngayon. Guys, napakaganda na po ng flash snap ni Tecno sa may Tecno Camon 40 series nila. Pero dito po sa may bagong Tecno Camon 50 is mas pinaganda pa po ni Tecno yan. Sa design, medyo identical pa rin po siya sa may last year model. Kung magiging 13K po yung SRP ng Tecno Camon 50 Pro, I think napakapanalo pa rin po yan para sa akin. Para po sa mga gusto nga po ng balance sa specs, sa makatwiran na presyo, na meron pong napakagandang camera. Marami pang mga camera features yung smartphone na yan. Isa-isahin na lang po natin pagka po available na siya para po magawa natin ng full review. At lastly po, ang panglimang smartphone na lalabas ngayon is si Poco X8 series. Alam na po natin guys yung magiging specs po ng smartphone na yan. Dahil official na nga rin po yung Redmi Turbo 5 saka po yung Redmi Turbo 5 Max. Dahil yan po yung magiging specs ng bagong Poco X8 po ngayon. At sana po guys, pagka po lumabas na rin yung Poco X8 Pro at yung Poco X8 Ultra, guys, sana ang magiging presyo po ng Poco X8 Pro is same pa rin po siya ng early bird price ng Poco X7 Pro na 13,000 lang. Pero sana lang yan guys, feeling ko hindi po mangyayari yan. Dahil nga po sa nangyayaring crisis ngayon. Isipin mo Dimensity 9500S para po sa less than 20K lang po na presyo. Grabe yan. Dahil yan po guys ang last year na flagship na processor ni MediaTek. Pero ngayon, sa mid-range lang po natin siya makukuha. Dito nga po sa mga global release ng mga smartphone ni Poco. Grabe po si Poco guys. Talagang sa kanya lang po tayo makakakuha ng flagship na processor para po sa may mid-range lang po na presyo ngayon. Compare po sa ibang smartphone guys na pagka po mid-range, pang mid-range lang po yung processor niya. Actually, meron pa nga po mga mid-range na mga smartphone. Pero yung processor po ng mga nakalagay sa kanila is pang budget phone lang. Pero dito nga po kay Poco, mid-range po siya, pero flagship po yung performance niya. Abangan na lang po natin yan guys sa mga susunod na linggo. Sigurado ngayong March po, maglalabasan po karamihan sa mga smartphone na yan. At para po sa akin, talagang excited ako sa may Infinix Note 60 Ultra. Kayo guys, alin po sa limang smartphone na yan ang aabangan nyo? Comment nyo lang po sa may comment section. Yun lang guys. Thanks for watching.